Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo ngayon ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga ginigilo naming tagapakinig. At ngayon nga sa ating Ebanghelyo, tayo inaanyaya na hindi lamang makita si Jesus, kundi tayo ay manampalataya. Kung kaya naman mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mabanal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong pananampalatayang iyong bigay kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang pananangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki at maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa taong inaalihan nito at sumisigaw
habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa ay kay sinasamba. Awit ng papuri, iyaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So magandang umaga sa inyong lahat, mga ginigilo na tagapakinig, mga kapanalig, nag-agahan na po ba kayo o kasalukuyan nag-aagahan sa ngayon? Ano bang agahan natin ngayon dyan? At kung hindi pa, ito ay napakagandang agahan sa umagang ito, no? Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang napakagandang pahayag ng Panginoong Jesus. "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang mga nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Di ba? Sakto. Si Jesus ang tinapay, at hindi na raw tayo magugutom, at hindi na muling mauuhaw pa. Ang ibig sabihin nito, kung tatanggapin natin siya, ay hindi na tayo mangangailangan ng kung ano paman sa ating buhay. Siya na ang magbibigay sa atin ng lakas sa pagharap sa mga hamon sa buhay at sustansya upang mamuhay din tayo ng masaya at kaaya-aya. Pero sa gitna ng pangakong ito, kung napakinggan nating mabuti ang ating ebanghelyo, may isang linya dito na medyo nakakabagbag ng damdamin. Ano yun? "Nakita na ninyo, gayon may hindi kayo nanalig sa akin." Ito ang focus natin sa pagninilay sa umagang ito. Ito ang ating aalmusalin sa umagang ito, mga kapatid. No? May kasabihan tayo sa English, seeing is believing. No? Seeing is believing. Ibig sabihin,
Naniniwala lang tayo kapag nakikita na natin ng ating pisikal na mga mata. Pero dito sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, nakita ninyo ako. Nakita daw natin ang kanyang mga himala, ang mga pagpapagaling na ginawa niya, ang tinapay na kanyang pinarami. Ngunit hindi pa rin kayo nananalig. Bakit? Bakit kaya niya nasabi to? No? Dahil ang pananampalataya ay hindi lamang pangmalas ng mata. Hindi lamang ito sa level ng ating paningin. Ang pananampalataya ay isang desisyon ng puso. Pagtitiwala sa isang tao kahit hindi lubos na nauunawaan ang lahat. Sa mga tao sa panahon ni Jesus, nakita siya ng personal, no? Nakita nilang nagpalakad siya ng pilay, nakita nilang nagpapakain siya ng libo-libo, nakita nilang nagpapatawad siya ng kasalanan. Pero ang iba sa kanila, patuloy na naghahanap ng mga tanda, patuloy na nag-aalinlangan o gusto lamang ng pansamantalang tinapay. So ano ba ang dating sa atin nung sinabi ni Jesus na nakita ninyo ako, pero hindi kayo nananalig, hindi kayo naniniwala? Actually, pwede natin itong tingnan bilang isang panunumbat, no? Panunumbat, pero panunumbat na puno ng pagmamahal. Dahil sinasabi ni Jesus, parang, nandito ako sa harapan ninyo. Ginawa ko na ang lahat para ipakita sa inyo kung sino ako. Pero, ang mga puso ninyo ay sarado. Hindi ninyo ako lubusang pinagkakatiwalaan, kaya hindi ninyo ako pinananaligan. Aminin ninyo, madalas ganito rin tayo, no? Nakikita natin ang mabubuting biyaya ng Diyos, ang ating pamilya, meron tayong trabaho, may pagkain sa lamesa, pero kinakabahan pa rin tayo. Kinakabahan pa rin tayo para sa kinabukasan. Nakikita natin ang simbahan, nariyan ang mga sakramento, ang Eucharistia, ang kumpisal, pero lumalapit pa rin tayo sa Diyos na parang isang mekanika lamang na paglapit, no? Wala sa ating mga puso at wala sa ating buong intensyon. Nakakarinig tayo ng mga patutuo sa pananampalataya, witnessing of faith, pero nagdududa pa rin tayo kung ano nga ba ang totoo? Meron nga bang Diyos? Ang ibig sabihin lamang nito, mga kapatid, ang pagkakita ay hindi otomatikong pananampalataya. Ang pagkakita ay hindi otomatikong pananampalataya. So balikan natin ang sinabi ni Jesus ngayong umaga. Ito nga ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak ay nananalig sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So clear dito, mga kapatid, no? Na hindi sapat ang nakakakita lamang. Kinakailangan ang nananalig. Ang pananampalataya ay hindi epekto ng himala, kundi bukas na pagsuko ng ating pagkatao sa Diyos. Di ba ganyan din naman sa isang relasyon? Ano? Hindi sapat na makita mo lamang ang iyong asawa o ang iyong nobya o nobyo o kahit ang kaibigan, hindi sapat na nakikita mo lang siya araw-araw. Kailangan mong magtiwala. Lalo na sa mga panahon na tila hindi mo siya lubos na nauunawaan. Ganon din ang Diyos. Ganon din ang Diyos. Kung kaya naman, kinakailangan nating maging bukas sa pagsuko sa Diyos. Kinakailangan natin huwag manatili sa panlabas na tanda lamang. Huwag hintayin maramdaman lang natin ang Diyos on the feeling level bago tayo maniwala. Ang pananampalataya ay isang kilos ng kalooban at hindi sa level lamang ng ating damdamin. Dahil kung sa level lamang ng damdamin, nagbabago-bago to, no? Nawawala para itong kalungkutan, kasiyahan, kung doon lamang ang pananampalataya ay dapat hindi lamang sa level ng feeling. Pangalawa, kinakailangan nating lumapit kay Jesus sa Eucharistia. Hindi natin siya pisikal na nakikita ngayon, tulad ng mga nakita siya ng mga alagad ng mga tao noon. Pero nananalig tayo na siya ang tinapay ng buhay. Katulad ng sinabi niya sa Ebanghelyo, na hindi lamang para sa ating katawan, tinapay na hindi lamang para sa ating mga tiyan,
kundi para sa ating kaluluwa higit sa lahat. Kung kaya naman mga kapatid, sa umagang ito, hinihiling ni Jesus na makita natin siya ng pisikal upang maniwala. Hindi niya hinihiling sa atin na kailangan makita natin siya ng pisikal bago tayo maniwala. Ang hinihiling niya sa atin ay ang ating pananampalataya, ang matapang na pagtitiwala na kahit hindi natin nakikita si Jesus ng kanyang buong larawan, siya ang mabuting pastol na nakasisiguro tayo na hindi tayo iiwan dahil siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Amen. Ngayon naman mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na nagandog sa atin ang kanyang anak sa Eucharistia bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatutuo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eucharistia na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayan banal.
Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sani ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At suminyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang makasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya naman kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkakasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa,
at ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang sambayan ng nagkakaisa sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag at tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumirin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon. Purihin ang kanyang pamahalaan. Imahaya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami